So, tinawag ko ang tanan ko mahinindog. Magbasa sa pulong. Nasa Salmo 56, versikulo 1, padulong sa versikulo 4. So, ubanin ko ninyo sa pagbasa dito sa 56, versikulo 1. Kaloy in taon ako, O Diyos, kay gisulong ako sa mga tao, gilutos ko kanunay sa akong mga kaaway. Tibuok adlaw gisulong ako nila. Ug daghan kaayo ang mapahitason nga nakig-away bato kanako. Dios nga labing gamhanan. Kung abuton ako kahadlok, musalig ako kanimo, daygon ko ang Dios tungod sa iyang saad, anaa kaniya ang akong pagsalig, busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako. So magampo ta labing balaan nga Ginoo. Salamat Lord sa ginabuhis nga usa. O salamat Lord sa inyong tulong. Dugang kahibalo sa namo sa imuha. O bisan pa man Lord sa mga kauban nga wala pa nga padulongay padari nga ikaw magauban sa ila nga makaabot sila diri nga safety o hawaon mo ang angay nga makababag sa angay lang sa pagbas ay sa pagsimba sa imuha. O lagi Lord, wala kami mahimot kung wala ikaw. Usa musalig kami kanimo kay lagi Lord, dili na mo kahadukan ng bisig katawa na mo kay lagi anak ka Ginoo nga Ginoo sa tanan ug gamanan sa tanan. So Ginoo po nga pasalamatan sa mga Jesus. Amen. May buntag. Okay, good morning. So, kumusta man ang matag-usa? Nagkalain-lain man ang naagian, kalain-lain atong mga sitwasyon, pero praise God yun, na nata nakakita ng usap. So, napoy basahon diri sa Salmo, Kapitulo 9, versikulo 12. Dili hikalingtan sa Dios ang mga nagantos. Ang ilang pagpakitabang tagdon gayon niya. Silutan niya ang nagdaog-daog kanina. So, igsuon, karuputaga, makasiguro yun ta nga ang Dios andam kanunay sa pagtabang sa iyang katawhan. So, atong isalig ang tanan diha kaniya. Then, atong saligan kung unsa ang kaya buhaton sa Ginoo. Kung imposible sa atong pananaw, posible kayo na sa iyaha. Kaya magpalagi sa prayer meeting nato, walay dili kaya buhaton sa Ginoo. So atong awitan ng Dios uban ang halipay, uban ang pagpasalamat kay ang Ginoo ra gyud ang magplastar sa tanan. Amen. Amen. So atong awitan ng Dios. Sa
Mayong buntag sa tanan. So, kapaka na to ang Ginoo no sa karon nga adlaw. Ayang kaluoy. Ug ato ang iglit, ang ato ang tapad ug maayong buntag. Yung tapad na buntag. Morning sa tanan again. So, gina-welcome na po ang tanan sa karon nga panimbahon, no? This is the second Sunday of the month sa December. So, my task for today is to announce. So, first announcement is prayer meeting. So, kakahitabo ang ato ang prayer meeting every Friday, no? Sa simana o ginaawhag na po ang tanan na dili gyud mo give up sa pag-apil sa iyang klase nga tipok sa simbahan tungod kay ingon sa James chapter 5 nga ang matarong nga tao ang iyang mga pagampo dako kahimuan. So dili ta mo undang sa pagampo sa Ginoo, dili ta mo give up no sa hatag ug pagpasalamat pangayog tabang sa Ginoo kay mo na kinahanglan nato no ang mga tao. So ang last nga nagwali atong Friday is si Brother Aldrin, no? So ang topic is praying in accordance to the will of God. So another information na sa tuwa ang mga Christians to know how to pray in accordance to the will of God. So unta nga naamoy nakuha sa mensahe sa Ginoo, and gamay pod nga kanang kalahian sa next week na prayer meeting. Ako lang i-announce daan ang atoang prayer meeting next week mahitabo sa Wednesday, December 11. Okay, ang December 13, that's Friday. Kuan diha medyo kanang ang nahitabo manggod. Ako ang magwali ana nga semana, and then na ako'y lakaw sa Friday. So hangyo lang pud ko sa inyo nga sa Wednesday ta magtipok, no? Wednesday. So isulat daan sa inyong notes para dili mo muani og Friday unya walay tao dire, no? So it's Wednesday ang ato ang prayer meeting next week, no? December 11. So I hope to see you all. O maminaw ta sa pulong sa Ginoo, o ginauhag na ko ang matag usa nga naa diri nga mag-ani gyud mag-attend gyud sa tong prayer meeting, no? Padayon kita nga makitipok sa tong higala, maminaw sa pulong sa Ginoo, magkanta. Ato gyud nang buhaton repeatedly antud sa mubalik ang Ginoo antud buhit pa ka, no? Ingana gyud wala gyud na say wake up atuhan, ang schedule lang gyud ang bag-o. But with regards to going to the church para sa prayer meeting, fix na gid na siya nga naagid ang pulong sa Ginoo, naagid ang fellowship, naagid ang pagampo. And next is Sunday service. So pakpaka na to ang Ginoo sa panahon, no? It's 9:30 a.m. to 11:30 a.m. ang ato ang simba diri kada Domingo. So maayo kayo nga nata karon nadala ta sa Ginoo diri, and di gyapon ta mo give up sa pag-invite sa atong mga silingan, kaliwat, classmates, kauban sa trabaho, mga tao, mga higala nato, mga padayon nato sila nga i-invite sa simba kada Domingo. So and then another announcement is sa atuang namitingan last Sunday, ang atong namitingan is ang Thanksgiving sa simbahan is December 15, right? So usa pud unta ni nga i-announce later, but ako nang i-announce karon nga ang atong Thanksgiving ma-move sa next Sunday. So kung ato ang tanahon next Sunday is December 15, ma-move siya sa December 22.
Tungod kay daghan po kayong mga kapulian sa 15. Kaya ang purpose kinunta sa Thanksgiving, kay naagid tatanan, kay wama na siya, pagpasalamat sa Ginoo ba, sa gibuhat sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi, sa gibuhat sa Ginoo sa atong pamilya, dayon sa gibuhat sa Ginoo sa simbahan niya, diri. Pagpasalamat na siya sa Ginoo. So, kung sa Israel pa na siya, festival na siya nga, once a year na siya kakahitabo. So sa Israel, ang ilang culture, muadto gid na sila sa, for example, kung Hudyo ka, nakasalayong dapit, mubalik gid na sila sa Israel para pagsilibra ato nga festival para sa paghatag og himaya sa Ginoo. So sa tuwa, walay festival, it's just that Thanksgiving to the Lord, pagpasalamat sa Ginoo sa iyahang pag-sustain sa tuwa karon nga tuig. No? So pagpasalamat ra gid na siya. So sa imuha, if you are not thankful enough to the Lord this year, then kulang ang atuang pagtan-aw sa gibuhat sa Ginoo sa tuwa nga tuiga. Siguro ang atuang mata nakafocus kayo sa mga dagkong butang nga atuang na-neglect or atuang na-reject ang mga gagmayng butang nga ginabuhat sa Ginoo sa atong tuig. Salamat sa Ginoo nga gi-sustain niya, nakakaon ta, nakatulog ta, dayon kanang wala kita nga gibiyaan maskin sa ato ang pagkabadlongon. Kana pagpasalamat ta gid sa Ginoo, no? Angayan gid ang Ginoo salamat. So sa katong mga estudyante nga layo, for example, muli sila ang mga bukid, kung break na ninyo, kung break na sa inyong eskwela, kana muhangyo ra pud ko sa inyo nga pwede kay mo uli siguro karon or ugma uli mo sa inyo yung mobalik lang din mo dili o Sabado siguro sa hapon or Domingo sa buntag, pero mas maayo hapon para makapahuway pa mo. Ug wala may pamiliti pagsaba mo sa tuwa kay ito ang pangitaang solusyon. Kaya maayo gyud naa gid ta pilitanan. No? Kung ang concern, ang pamiliti, walay kwarta, itap lang ninyo, no? Kay para matagaan at mas mahatag ang solusyon. No? Pagpanangin lang mo sa inyong ginikanan. Yung dili mo sugot, dadaan ninyo diri. No? Adto ta dito. No? Banan ninyo. Dili sa musugot nga kamura, musugot sa siguro nagkamunay maguban dito. Maguban diri. No? So kana Thanksgiving nato sa simbahan December 22. So later human sa simba magstay gyapon ta kadali para sa ato ang pagbunot-bunot sa katong ato ang buwan sa exchanging gift. Kamay nga kamay nga pangalipay po sa kaugalingon bitaw nga makadawat ta og chinilas, ako kalipay na yun ako, kadawat ng t-shirt, sinusa lang, good, no? Ganun ba? So, and then next announcement is discipleship. Gihatag na dira ang mga schedule. Perhaps na mga discipleship dira nga arangkada, na apoy discipleship nga galuya. So, padayon ta nga mag-ampo nga ang matag discipleship lalaki man ug babae padayon nga padayon gyud diha sa Ginoo, no? Bahalag magkamang basta ka padayon. So mo pud na no sa matag usa sa tuwa angay pud natong hinumduman nga dili lang ang atuang discipleship ang atong ipagampo, ang atuwa kung ang uban pud discipleship sa simbahan. Kay ana nga tipo kung sa wa pa na siya, kung tanaw pa nato na sa kuan sa perhaps atong kinabuhi mo na atong barkada. Nga barkada na to, ingana, no? So, pagampo na to nga ang men, family life, young women, padayon yun nga magtipok sa kana nga mga schedule. So, kana, and next is youth fellowship. So, siguro ang ato ang youth fellowship for this month ato sang mo sang istoryahan sa ministry if
iusa na basta basta depende lang no, basta kay ang atuang normal na schedule for our fellowship is every third Sunday of the month. So, wala pa na istoryahan pa nato na sa atuang sa youth ministry yung sa buhaton anak no. Basta kay padayon lang pod nga ga-announce nga naitipok ang mga batan-on diri sa simbahan because every life matters. Ang mga kinabuhi sa mga young people ga-matter gyud na sa Ginoo. So usa ni siya ka channel para nga ma-accommodate ang mga needs sa every aspect sa young people. Una, kasing-kasing kinabuhi gyud as a general. So kana no mo na ato ang sa youth fellowship nato. And next is ato ang social media accounts na atay accounts sa Facebook. We post weekly no mga kalihukan sa simbahan, nahitabo sa simbahan, mga kana sangyaw pud sa pulong sa Ginoo every week. And YouTube na po tayo account sa YouTube no, or sa tuang FB Live gina-convert siya into YouTube para dili siya ma-erase dayon katong mga wala nag-anhing makapaminaw gyapon sa pulong sa Ginoo. So kana no, I hope nga inyong like o kana suportahan nato ang social media accounts sa church. And sunod is ang Kids Sunday School. Tuang teacher today, I believe it is Teacher Arbani. So kung wala ko masayop no, si Arbani ang magtudlo karon sa mga bata. So naapoy portion ang Ginoo para pud sa mga bata. So kana ato agya kung gitagaag importansya sa mga bata, ang kinabuhi sa mga bata diri sa simbahan. So I hope and pray nga dadon nato ato ang mga anak sa atong silingan, anak sa atong mga amiga, kung naman uban sa atong palibot, dadon nato sa simbahan para as early as today paminaw sila sa pulong sa Ginoo. Next is offering, no? So perhaps dili ko mag-consume og medyo taas-taas nga oras, no? So padayon ko sa atuang dunggan sa atuang offering series about sa Christian and his finances. So kita atong nadunggan atong mga niaging mga time nga kanang another time nga atuang gi-undergo ang kini nga offering nga series. Nadunggan nato na ibala nato nga as believers, as followers of Christ, na atay responsibility regarding sa atuang finances. And kinisan, we are not just talking here about people working. As long as you have the money, you have responsibility. So kung pasabot sa mga young people, naamoy responsibilidad sad. This is not just a responsibility for those people who are working, but primarily ilaha gyud gyapon dako ilahang responsibilidad tungod kay nagatrabaho naman sila. But kita as students, no, or lagi sa mga students, you have also the responsibility. Pagtudlo pud ni sa inyuha nga dili mag-usik-usik sa kwarta nga gipasaligan sa Ginoo sa inyo. O dili lang ni para gid ni sa tuatanan, no? Nga dili nato mausik-usikan, dili nato mawaldas-waldasan ang kwarta nga dili atoa, nga iya sa Ginoo. Nga gipasaligan lang sa atoa, no? Nga for example natay finances, atoa lang waldason, usikan, dahil igno na rin nato ang Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala sa imong simbahan. Nga naatay gitawag nga pag-reject or pag-neglect sa duty as believers diha sa Church ni Christ. So, what I'm talking is, let us be responsible. Dapat responsable ta sa kwarta nga dili atoa. Mora gid na ang point. So we have responsibility because these finances that we have
kining ato ang finances nga nasa tuwa, iya ni sa Ginoo. Ang ato ang rule anis is steward. Sa Bisaya pa, mga magbalantay ta aning kwarta nga atong gikuptan. Ug ang hangyo ora gid sa Ginoo sa tuwa nga mahimutang maayong magbalantay. No, naminaw ta? Di ba? No? So, mahimutang good steward sa gi-entrust sa Ginoo. O pinaki aning atuang kining atuang pag-undergo aning nga series lagi, hinay-hinay nato nga gakasabtan nga naa day standard ang Ginoo. God has a standard with regards to the Christian finance. Natin tulad di ba ka standard, the right to possess money, the way to regard money, and the way to use money. So nahuman na tax is God sa kaning first, the right to possess money. Nagitubag na ang atong pangutana nga kita ba as Christians na ba tay katungod nga naipagta? Yes, we have the right to possess money because God says so. Naatay katungod tungod kay ang Ginoo nag-ingon nga naatay katungod. Dili tungod kay ako'y nagbuot-buot. Ang Ginoo ang nag-ingon nga naatay katungod. And then ang ikaduha, dili na to sa ikaduha no. The way to regard money. O atong naistoryahan ang first part ani nga topic. Nga ang pasabot sa regard, kanang pasabot anang regard is how do I look money? How do I think about money? What is my attitude towards money? Mo na pasabot sa regard. Ginaunsa na kog tanaw ang kwarta. Unsay akong una-una basta naa ko'y kwarta. Unsay akong kinaiya regarding sa kwarta. Kay importante kaayo ni nga pangutana sa ato ang paghandle sa kwarta nga gipasaligan sa Ginoo sa tuwa. Kay kung unsay atong pagtanaw, unsay atong una-una o unsay atong kinaiya mahitungod sa kwarta, ato ang mag-check kung sakto ba o dili. No? So, ang usa nga gitudlo sa tuwa, the way to regard money is ang katong mali nga pagtanaw sa kwarta. Giuna gid nato ang negative, ang mali nga pagtanaw sa kwarta. Ang mali nga huna-huna sa kwarta, ang mali nga kinaiya sa kwarta. Unsa man to'y pinakauna nga gitudlo? To love the money. Ang mali nga pagtanaw, ang mali nga kinaiya, ang mali nga huna-huna regarding sa kwarta kay ang paghigugma sa kwarta. Ingon sa pulong sa 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy chapter 6 verse 9. Tanawon sa ingon sa pulong sa Ginoo. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlod sa tawo ngadto sa kaalautan ug kalaglagan. Kay ang paghigugma, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Padayon ta ato nga topic kaning to love the money. Tanawan ninyo ha. Ikaduha nga pangutana dalaw. What does loving money lead people to? Sa Bisaya paana, unsa may mahitabo sa tao nga mohigugma og kwarta. Una nga mahitabo, loving money leads people to forget God. Ang tao gani nga mahigugma sa kwarta, malintan ang Ginoo. Usa nga kuan, interesting kayo, Proverbs 30. Tanawon nato ni dire. Proverbs panultihon 30. Interesting kini nga chapter sa Proverbs tungod kay
Ang tibuok chapter sa Proverbs, sa panuntihon, gisulat na ni King Solomon. Ang panuntihon, si King Solomon nagsulat anak tanan. Except sa Proverbs 30. Kaya ang nagsulat sa Proverbs 30, si Agor. Agor ang ngalan, no? Si Agor ang nagsulat sa Proverbs 30. Si Agor, nagtanaw siya sa kinabuhi ni Solomon. Si Solomon, the wisest man ever lived. Pinaka-bright na tao. Tungod kay, niingon ang Ginoo siya, unsa may imong pangayoon. Ang iyang gipangayo, kaalam Ginoo. So kitagaan siya sa Ginoo, nganong siya na ang pinakawais na tao sa tibuok kalibutan nga nagbuhi, diri gyud sa yuta. Pagtanaw ni Agor sa kinabuhi ni Solomon, nakita niya sa kinabuhi ni Solomon, nga grabe kasapian si Solomon. Kapaluta na, siya ay nagtukod sa templo sa Ginoo. Ang templo nga iyang gitukod, ang salog gold, ang haligi gold. Ingana sa kasapian. No? Grabe kasapian gyud si Solomon. Very, very rich. Ug tungod ana nga kadato niya, mao'y nahimong trap. That richness trapped him, no, to worship God. Ang kana nga kadato tungod kay ngano man, Solomon wanted more. Gusto pa siya daghan pa gyud. Ang resulta ana nga kagustuhan, daghan kay siya kabit, concubines. Tungod kay the more siya daghan og maasawa, the more ang treasure nga maangko niya. For example, minyuan ako ning anak sa hari sa Syria. So kung unsa ang treasure dito, ako abod. Minyuan ako ning anak sa hari sa Tyre, nga lugar sa Idumea, tanan takang gi sa concubines. Ang kada babae na ay portion sa treasure. So, the more babae, the more treasures. Ug tungod ato, nga nahigugma kay niya ang salapi, he brought Israel into idolatry and ruined everything, including his life. Tungod anong pahigugma ni Solomon sa salapi, siya'y nakadala og alaot sa Israel. Apil ang iyang kinabuhi, apil ang iyang pagtuo sa Ginoo. No? So, in short, tungod sa pahigugma ni Solomon sa kwarta, nalimtan niya ang Ginoo. Nalimtan ni Solomon ang Ginoo. Gibaylo niya ang Ginoo sa kwarta. Motong loving money leads people to forget God. Limtan niya ang Ginoo. No? Mao na yung ending. O, kini, sa gitukod nga templo ni Solomon, sa Ginoo, unsa ending? Unsa may ending? Nabungkag ang templo, nasira ang iyang kinabuhi, ang Israel gubot kayo. Tungod lang sa pagigugma sa Diyos. Ingana ang destruction nga dala sa parta iyon ng apos ng gugma. It will not just ruin our family, it will ruin our faith in God. Kung maruin na gani atong pagtuo sa Ginoo, it will ruin everything in our life. Patay, tanan mabuhat gid ana. Musulod gid na tanan alaot mga distractions. No? So mo nakita na ni Agor. No? O ang iyang na-realize sa pagkakita niya sa kinabuhi ni Solomon, mo ni ang realization niya. Verse 7 sa 30 sa Proverbs. Mo ni na-realize niya, ano siya? O Dios, nangayo ako kanimog duha ka butang. Ihatag intawon kini kanako
sa dili pa ako mamatay. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakat, ug ayaw ako himuang kabus o dato. Hatagi ako pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan, kay kung hatagan mo akong sobra, tingali unyag dili na ako makaila kanimo o Ginoo. Apan kung kabus usab ako, tingalig matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang akong Dios. Ana si Agor. Ang iyang na-realize Lord, just my portion. Ang ako alang portion Ginoo ang ihatag. Before ko mamatay, ako alang portion. Kaya kung dato ko, malimtan kita ka for sure. Kunya kung pobre po ko, mangawat ko, manglimbong ko, mamakat ko, para lang mabuhi. So Lord, just my portion. Ako alang portion. So, ang kanang giingon ni Agor, ang tawag anak, contentment. Lord, just my portion. Ako alang portion, Ginoo. Just my portion. No? Contentment. Kay kung sobra, di na po maayo. Kung sobra ka dato or sobra ka pobre, di na maayo Ginoo. Kay makabuhat yung dautan. No? So, mo ang lecture na to karon nga, let us not forget God. Let us not forget what belongs to God. No, let us not forget what belongs to the church of God just because we love the money. Just because of that sin of loving the money. So dili gid nato angay kalimtan ang Ginoo. Ang right statement gid ana is that loving God leads people to forget money. Mo gid dapat ang sakto. Ang mali, ang panghigugma sa kwarta mo'y makapalimot sa tao sa Ginoo. Ang sakto gid dapat ang paghigugma sa Ginoo mo'y mulid sa tao nga malimtan ka kwarta. Lord, imong. No? Ano ba itong self-preservation ba? Sayang ng dismil, kanirang Diyos ang ihatag o kanirang self-preservation as if the Lord cannot sustain us. So let us give with, nga naagid ang paghigugma sa Ginoo. Kana lang.
let us pray for our offerings today. Labing kamahanan o labing halangdon nga Dios, Ginoo, salamat kaayo again for sustaining us, Lord, for providing us our needs, for the resources, Lord, that you have entrusted to us. Salamat kay Ginoo sa kwarta ng gihatag ng mga pagampo, Lord, kana higugma kanamo una before ang mga butang o Dios sa kanang nga pahigugma mahatag namo ang usa ka butang nga naagid ang kalipay sa kasing-kasing. So Dios, with all the offerings that we have today, health fund, sa church building, sa tithes, Lord, sa pledges, we thank you, Lord, for the money that has been collected today. We are praying, Lord, for increase, O God. Kapag Ginoo, magadugang pa, magahatag sa mga kaigsunan, nagapangitag trabaho, magahatag kanilang trabaho, o sa mga kaigsunan nga trabaho, matagaan mo ang matago sa kanamo sa kusog na mong ikinahanglan. Sa kaalam, Ginoo, nga ma-handle yun ang kwarta nimo in accordance to your will. O sa mga naiuma, ikaw yun ang Ginoo nga magpakita kanila sa imong gahom o Dios nga ikaw ang mag-sustain sila, Ginoo, mag-bless sa mga kaumahan, apil po sa mga negosyo, Ginoo. So Dios, mo ang isalig kanimo ang tanan, na ikaw gid ang uplanan sa tanan. Salamat kay Ginoo for the riches of your kindness, for the riches of your forbearance, for the richness of your patience, Ginoo. Kitulog niya ng tanan, karon uwi kami usog para itrabaho o na kami kinabuhi para sa pagsimba kanino. Salamat kayo, Ginoo. Padayon ka nga magapamuhat sa mga kasing-kasing nga kami mahimong manggihatagon, mahimo nga kanang muhatag gid sa imong simbahan, Ginoo, nga naagid ang kalipay. Kini kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus, Ginoo. Panginahangyo ang tanan sa pagkalindot. Nakibasahon sa Salmo 127, versikulo 1 paingon sa 2. Gawas kon ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni atong nagtungkod niini. Gawas kon ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Sa 2, kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sa iyo o ang pagpamulaw, kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. Kana, grabe yun. Kung ang Ginoo, bisag natulog ka, nasangkap tanan yung gikinahanglan. Kawang atong pagpaningkamot. Napalagi ito akong nabasahan. Kung nasugdan siya og sakto, katungat na yung nahuman. So kung nasugdan nato ang tanan, nagiunag yun ang Ginoo, makasiguro yun ka, nga sakto atong pagsugod. So ganun. Again, kung unahon nato ang Ginoo sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon, igadugang nagyod ang uban. So, atong awitan ang Diyos sa mahinagsulon nga kasing-kasing, mapaubsanon nga kasing-kasing, nagyod ang pagsalig o ang pagtuo sa kung sa'y kaya ng buhaton. Kaysa atong tawhanon nga batasan, nagyod ang mga tawhanon nga dili maayo ng mga pamatasan, ang pagdalik-dali sa mga butang, ang pagduha-duha sa kaugmahon, ang kabalaka sa kung saan nasunahan. Pero again, katulad mo sa buwan, isangkap yun sa Ginoo. So itong awitan ng Diyos, isuka. Ikapon mga kasing-kasing ng Diyos. Parang itugyan kanino ang tanan, ang mga plano, ang mga desisyon, ang among
among pagkinabuhi. Among isali ka ang tanong ng Diyos. Yes. O Diyos, salihan ang kasing-kasing ko, o Pinoy, sa mga pulong mo, pasayuan ang akong mga sala, ikinabuhi ko, ito ang ako. O Diyos, salihan ang kasing-kasing ko, o Pinoy, sa mga pulong mo, pasayuan ang akong mga sala, ikinabuhi ko, ito ang bago. Kaya ako isalikuan, o gayawin pahilayo ka na ko, ang iyong Espiritu Santo, ihatag ka na ko ang kaliwan. Tungkol sa kaluwasan na, ihatag mo ka na ko, o ikaw ang masinugkan o kanino. Ang kasing-kasing magpapampulos, pinagkagit magasusi sa kasing-kasing sa mga pusa, sa mga pulong. pasalubong sa mga kalakasan, masukaan ang Mga sala, ikinabuhi ko, ito ang bago. Kaya ako isalikuan, o gayawin pahilayo ka na ko, ang iyong Espiritu Santo, ihatag ka na ko ang kalipan. Tungkol sa kaluwasan na, ihatag mo ka na ko, kaya ako isalikuan, o gayawin pahilayo ka na ko, ang iyong Espiritu Santo, ihatag ka na ko ang kalipan. Tungkol sa kaluwasan na, ihatag mo ka na ko, ikaw o Pinoy ang masinugkan o kanino. O Pinoy ang masinugkan o kanino. Yes, Lord. Himuang ni mga sinugtanan, himuang ni o Diyos, na samtang may kinabuhi ka, samtang ibon pa ni Ginoo, ako nag-aambog, na ikaw magagamit ka na para sa iyong kahigayon, na magkinabuhi Diyos subay sa iyong kahigayon. Nahimok suko, di kalibutan, uban sa dagupan, at uyuan,
sa kalangitan, mga ulan mo, kabiguan di mong ipalimutan. Mga batantos, ikinabuhi, di mong ipasan. Alam ka na mo sa kaugawan, di mong binuan, kinabuhi ko karon. Naugasan sa piling mong tugon, wala'y sama, kanimo kadamayan. Wala'y arang makatupog sa bumabog. Natusog ang ayan, pasibunggan ka. Hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may ginawa, sa nabil ko ni mayaong ka, hanggang iyak ka, sa kasing-kasing ko, mayaong ka o galagahan ko. Diyos, na walay katapusan, kanimo lamang ang tuwo kini. Sa di pa ta magampo, magbasa ta sa pulong sa Ginoo sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 11 paingon sa 12. Mga igsoon,
naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong mga langyaw nining kalibutan. Ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailugod nga kanunay nakik-away sa inyong kalag. Pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kun kamo daoton nila makita ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang paglawi. Ang puta. Amahan nga langit nun balaan o maon, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, hari sa tanang hari, ang ngayon nga ludhan pasalamatan. We thank you, Father God, sa grasya gyud sa kaluwasan, sa grasya sa kinabuhi, sa gininhawa ngayong gihatag matag adlaw Ginoo. Dako kayo na nga blessing ug tabangi kami Ginoo nga ma-appreciate yun ka ng namo na ng mabutang Ginoo. Lord, ningkat na sa kabuntagon. Kami nagahangyo kanimo, nagaampo kanimo nga ikaw magalimpyo sa mong kasing-kasing Ginoo. Abangi kami Ginoo nga ang sentro gyud sa aming pag-anhi dinhi ang pagpaminaw sa among pulong nga naghatag sa kinabuhi. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Manglingkod ang tanan. Maayong buntag. Kumusta ang kinabuhi sa matag usa? Pira ba ta sa atong pagkinabuhi? Kumusta man ta sa pakiaway sa atong lawas nun nga mga kailibgon? Kumusta man ang atong pag-ampo sa Ginoo na likunon niya ang atong espiritu nga maglakaw kita sa espiritu ug kakamatuoran? Matud pa lagi sa pulong sa Ginoo sa Biblia, matud ni Apostol Paul nga i-preach ang pulong, iwali ang pulong in season or out of season. So wala tay rason, wala tay mahimo nga makababag kanato sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa kung sa pay mga may tabo nining kalibutan sa atong kalibutan nga diin dumuduong lamang kita. No? So pasalamat ka sa Ginoo nga despite sa mga nagkadaiya nga hagit sa atong kinabuhi, itagaan ta og kusog, kalinaw sa pamilya, gugma, maugid ka na ang tinuod na Kristohanon. Kung maghari na gayon ang mga butangan na sa atong pamilya, sa atong isig kaingon, sa atong kinabuhi mismo, ikaw mismo, ako, nasayod nga, ang nagdumala nini, mao ang Espiritu sa Ginoo. So, usbon ko, mayong buntag sa tanan, nadunggan naman nato ganina ang announcement, so, dili na ko balikon, kaya nato ko nga dili talimtanon din kaya klaro, bago pa kay gi-announce about sa atong Thanksgiving. So, ang ako lang na magkuhan kita, participate ta tungod kay dili raman kang sa leaders lang, sa mga pastors lang na magpasalamat sa Ginoo, dili apil ta as a body of Christ, lawas ni Kristo. So, kana sa pagsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang ayan nga una nga tumasabtan, una na tumasabtan og may balaan unsa man ang katuyuan ug tumong sa atong pagtapok. Kay nganong isulti man na tungod kay siguro mahimo na siya nga immune na ta sa pagtipok nga mingon ta adto lang tag simbahan kay maminaw tag pulong sa Ginoo. Wa na nato nakuha ang essence, ang unod sa atong panagtipok dinhi. Unsa man ang tumong sa atong panagtipok dinhi? Sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa pila na kakatuigan nga nahimo ta nga magtotoo Kristohanon. Nasayod ba gyud o nahibalo ba gyud kita sa atong nasudlan? Kay kung nakabalo ta sa atong nasudlan,
Nasabtan na nato ang pulong ng Kristohanon. Nasabtan na ba gyud nato ang pulong ng Kristohanon? Unsay kalahian sa pagkinabuhi sa Kristohanon ug dili Kristohanon? Aduna ba'y kalahian? Nasayo pa kita kung unsa gyud ang essence sa pagtulunan sa Dios. Nasabtan ba gyud nato ang pulong nga mga pag-antos? Nasabtan ba gyud nato ang mga pulong nga pag-antos? Ang pagpaubos, nasabtan ba gyud nato as a Christian? Nasabtan ba nato ang pulong nga sakripisyo? Gugma, pagpasaylo, nasabtan ba gyud nato? Pagpasakop o pagsunod or obedience, pagtahod, kung nasabtan nato ni mga igsoon tanan ug maoy atong kinabuhi, instead nga ikinabuhi ug mao na gini ang atong kinabuhi, kung nasabtan na ginato ni kana nagpaila nga tinud-anay ang atong pag-ila kang Hesukristo. Kaya nga naman, always ta permita nagtutok sa kinabuhi ni Jesus Christ. Ang atong hunahuna nagsentro kang Hesukristo. Tungod kay gitawag kita ana sa pagsunod sa atong sa kinaiya nga gipakita ni Hesukristo. So ang ayan lang, dapat lang nga atong eyes fixing on Jesus. Mga igsoon, tungod kay kita mga pinili o tinawag sa Dios. Dili lang una kaniadto karon ug sa umaabot pa nga mga henerasyon, Kristohanon nakatatak na sa atong kinabuhi. So dapat lang nga dili na ta maka-question, di na ta makapangutan nga why? Ngano? Tungod kay napatik naman sa atong huna-huna ang tanan nga sakripisyo, pag-antos, gugma, kaluoy pagpasaylo tungod kang Jesus Christ. Di na ta daghang pangutana nga ngano nga mobasa man tag Biblia, ngano mag-ampo man gyud ta. Dili ta mahimo igsoon nga walay kalahian sa unbelievers. Kay kamulo nga yes, we are sojourners in this world. Mga dumudong ang ditani ni kalibutan, pero nagpuyo man tauban kanila. Wala ta gilahi nga nag-ingon nga ang Kristohanon dito ra mo tapit nga lungsod. Ayaw mo dinhi. Ang tinuod nga kinabus Kristohanon naagit ta napatiluwala sa mga unbelievers. Nan karon makapangutan na tag naabay kalahian sa akong kinabuhi o sa ilang kinabuhi. Hindi na tumailhan ang Kristohanon. Nabay kalahian. So karon mabuntag atong sosyo-nigsoon ug gibaloon. Pinagi sa pulong sa mga apostoles nga gihatag sa Ginoo sa pagpadayon sa atong pagtulunan. Sa previous nga ato nga i-discuss kadtong sa 1 Peter chapter 2 verse 11 nga awhag yun ni Apostol Pedro ang mga magtotoo, ang mga Christians sa paglikay sa makahugaw, sa lawas, fleshly desire, tungod kay mga dumudong lang tali ng kalibutan na ipakita ginato ang kinaiya sa langit nun nga pagkinabuhi. So karon sa pagpadayon dinhi sa verse 12. So ang ipakita lang diri sa chapter 2 nga atong i-series nga si Hesukristo mao gyud ang pundasyon, ang bato nga gitukuran sa balay nga diin kita. Whereas kung kita pod nagpabilit kang Hesukristo, likon pod atong pundasyon kay nganoan nakaugat naman, nakatindog na ang atong pagtuo diha kang Hesukristo. Wala tay laing pundasyon kundi si Hesukristo. So nag-set na og example sa Hesukristo ngano nga ang Christians nga ana gid ang kinabuhi.
So dili na ta makapangutanag ngano kay gitubad ng daan sa Biblia. Ana siya sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ana sa dinhi. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo o naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundon. Kung sa ASB na, giingon diha sa pulong sa ASB, for this you have been called. Gitawag kita sa Ginoo, gitawag kita ni Kristo. Kaya nga naman, si Kristo nag-antos para kanato, nagpakamatay sa atong mga sala. So ang ngayon lang po kita nga mag-antos tungod kay si Kristo, nag-set siya og example nga mao na atong i-follow. So kung nag-antos si Kristo, ang Kristohanon mag-antos usab. Mao na igsuon nga dili na ta makapangutana nganong ang Kristohanon puro man mga pag-antos, puro man mga paglikay sa mga butang nga kalibutanon. Tungod kay giingon na dan sa verse 11 nga dumodong lang kita og mga langyaw. Mo na ang igsuon sa atong topic karon. Mabuntag. Ana siya sa ESV sa verse 12. Keep your conduct among the Gentiles honorable. Why? So that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So diyan ta karon magtutok sa pulong sa verse 12. Kung sa ibot pasabot niya. So kung ato gani makita igsuon ang pulong nga na keep your conduct. What pasabot sa keep is constant. Kung may ta constant, pirmi. Adlaw-adlaw, oras-oras, maugyot ang atong ikinabuhi. Dili kay ay harata magkinabuhi o payo kung dili ta sa simbahan. Mugawas ta, biyaan sa nato ang atong pagkakristohanon kay maapil ta diri sa atong kalibutan nga langyaw lang. Sumao na ang gikuan gyud ni Apostol Pedro sa mga magtutuo. Kay kanimo mga magtutuo, kuan palagi sa atong nangaagian nato sa prayer meeting o sa previous nga mga Sundays. Nagkatibulaan man gud sila tungod sa persecutions kung nahinumduman ninyo. Nga nagkatibulaan sila mo na nagisulatan ni Apostol Paul Pedro kung unsay kinabuhi taliwala sa naasa dili mga magtutuo. Kay una-una na ito maigsoon, kita, pilarata against the world. Na ay puruhang igsoon, kung dili ta deeply rooted sa pulong sa Ginoo, nga imbes kita'y mag-convince sa ila, kita'y mag-convince. Madala ta nila. Kaya naman, ang kalibutan walay bawal. Ang kalibutan, hala sige, pudya ka. Hala laag, hala inom dito, laag to. Date dito, walay pakialam. Di ka magkaulian ng orasan, walay pakialam. So, nga no gyud nga Kristohanon, di palayo ana tungod kay dili ana ang kinabuhi. Nga giset, nga gipakita ni Kristo kanato. Dili kana mao atong kinabuhi niining kalibutan nga langyaw lamang kita. Kundi heavenly ang atong ikinabuhi. Langit nun nga pagkinabuhi ang angay nato ipakita sa taliwala sa dili mga magtutuo. Ana siya nga keep your conduct. Pipigi ipadayon og bantay imintinar pirmi og kanunay nimo bantayan ang imong pamatasan. Conduct bantay ang imong pamatasan og ang imong kinaiya taliwala niining dili mga magtutuo. Kung sa may pamantayan nga kinaiya o pamantasan nato ang usa nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Mao na ang giingon ni Apostol Pedro nga kinahanglan halangdon
o inila ginarespeto ang usa ka Kristohanon tungod sa iyang kandak unsa man para maganahan ka. Uy, buutan kayo, maayo kay pamatasan si Larry. Buutan kay sir. Ako ba'y nalipayan? Dili makita sa dili magtotoo ang akong pagkamaayo o ang iyang idaygon ang puri nga Dios, dili ako. Si Jesucristo ang madaig, dili ako. Igo lamang kita mag-follow sa giset nga example ni Jesus Christ. Ang pagkanabuhi nga matarong ining kalibutan. Busa, keep your conduct honorable. Bantay. Pirmi ang atong pagkinabuhi as a Christians. Sa ancient nga Greek nga culture, so kaning honor, grabe gini ka worthy. Mo gina pinakamataas, taas nga pagkinabuhi, taas nga naagi virtue. Nga ang person kanang tao nga honorable, bisag dire sa tuwa gani. Kung mayo ka honorable, mataan ang kita doon. Tungod kay respetado siya. So yung ana ang ipakita ni Apostol Pedro nga dapat respetuon ta. Pinaagi sa kinaiya nga atong ipakita kanila. Kay unsa man para ba katuloy isulti na og ganiya dili para mahimaya nila mag-glorify nila ang Ginoo. Ug unsa man kining maayo nga pamatasan nga kaning kandak nga atong himuon nga honorable, makita sa dili magtotoo nga uy bisan nagkagulihan na sila diya sa palibot nga tungani sa mga tawanon nga pan ikaw relax lang kay ka, nagbasa lang kag Biblia, nag-ampo, nagtanaw-tanaw sila nga bisiya ba ning mga tawanon. So makaayos sila nga tungod sa Ginoo nga siyang kinabuhi ana ang iyang pundasyon. Be honorable with so. Ana din siya nga kung honorable ka, kung ang imong pagkinabuhi honorable with so. Gikan na sa imong inward nga discipline sa pulong sa Ginoo. Mo po imong ipakita outwardly, ipakita nimo sa mga dili magtotoo ngay anak ka founded sa pulong sa Ginoo. Ing anak ta ng mga Kristohanon nga makita inwardly, privately, ipakita pud nato sa palibot. Dili kay diri ra ta. Kung gawas na makita nga uy Kristohanon gyud sila. Kristohanon gyud ning mga tawhana. Tungod kay ipakita man nato ang disiplina nga gihatag sa pulong sa Ginoo nga kanato paingon sa mga dili magtotoo. Ana guys sa Apostol Paul sa Philippians chapter 4. Philippos chapter 4 verse 8 to 9. Ana si Apostol Paul sa mga taga Filipos. Sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod, ligon, matarong, putli, matahong ug halangdon. Ana sa sanay, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat, na dungog ug makita diri kanako ug ang Dios nga naghatag kanato sa linaw sa kalinaw maguban kaninyo. Sa ESV makita nato diha nga ang giadha gi-urge ni Apostol Paul ang mga Kristohano sa taga Filipos. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, pagkamantarong, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Dapat tingala yun ang atong mapakita sa atong mga kaigsunan o sa dili mga magtotoo. Ana din sa sanay nga ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Kung sa may nakatunan nato sa sigig basa sa Biblia, kung sa may nakatunan nato sa sigig apil sa discipleship, sa prayer meeting, Sunday service nga
Continue. Unsa may nakatunan nato? Dapat ipakita nato. Kita nato ang Igsoon. Kung unsay nadungog og nakita, dili ka na ko ana sa Apostol Paul sa taga Pilipos. Kung unsay nadungog ninyo sa ako ang pagkinabuhi, kung unsay nakita ninyo sa akong pagkinabuhi, maupod ka na inyong ikinabuhi. Kung asa man mo karon, kung asa man ta karon nga bilong, nagpuyo. Mao na atong ikinabuhi. What is honorable? Keep your conduct be honorable. Nga diin pinaagi sa maong pagkinaiya, mag-glorify sa dili magtotoo ang buhi nga Dios. Pinaagi kanimo o kanako. Wala nagkulang ang Biblia. Wala nagkulang ang mga apostoles. Ikaw na lang kita magbasa. Ikaw lang kita magtuon. Mo follow. Mo tuman kung unsay gisulti sa Ginoo. Pinaagi kanila mga apostoles. Pinaagi sa Biblia. Dili na ta maghimo-himo nga kini ang akong tuon kay kila makahatag kanako og kanang mabaskog ko kanang ganahan kay ko kanang simba. Di ko ganahan anang sige preach diya kay di motivation. You know what? Bisag asa mo makasimba, try ra gud og simba. Magkaadto mo sa ubang mga churches. Walay ingani nga pulong na atong madungog. Kaya naman, puro pag-motivate, unsaon nga kanang basog ka, unsaon nga kanang likod ka sa pagtuo, na ay mga techniques, na ay mga ipanghatag na mga pamain. Nga na naman ang Bible, mo naman niya atong sundon. Tungod kay matod pa nila, boring. Pangit paminahon kay puro pulong sa Ginoo. Mo nga ni nga mahimo ta nga magbaligdong ta sa atong pagkinabuhi. Magbaligdong ta sa atong kinabuhi, magmatarong ta. Magmatinog anon ta. Taliwala aning mga unbelievers. Taliwala aning mga dili magtotoo. Aron ang ilang ang impact suon nga makita nila mahimo nga makapabago sa ilang kinabuhi. Makapabago kanila igsoon. Mo kana ang keep your conduct honorable. Kung mubalik ka dito sa verse 12 sa 1 Peter, keep your conduct among Gentiles be honorable. Mo kanay pod pasabot ni Apostol Pedro sa pagsulti niya ni Ana. Kaya nga naman, ana sa so that when they speak against you as evildoers. Kaya nga naman, sa early church, sa ako nang gisulti previously, nga ang mga Christians, di pasagit lang gina sila bisag unsang mga accusation. Unang-una nga, i-accuse sila ang rebellion. Ang pagsunog nila sa Rome, matud pa ni Emperor Nero nga dili raba mao, dili raba tinud kay siya gyud ang nagsunog sa mga Roman Empire. Di pasangil lang niya sa mga Kristohanon, kay kining mga Kristohanon ug Romans kaaway gyud na sila in culture. Kaya ang Romanon naman gyud na sila yung mga Dios. Apan mga Kristohanon si Jesucristo ang Ginoo ra gyud ang Ginoo. So magkaaway na silang daan. So dali ra kay mo tuo ang mga Romanon nga ang mga Kristohanon gyud ang nagsunog tungod kay ana sila grudge daan, ana grudges, na may bitil daan. So mo nang grabe kayo mga pasangil. Kani pa napay mga pasangil dinhi nagsuon nga kaning immoral ang Kristohanon. Napay pasangil diri nga kanibalism ang Kristohanon. Kaya nakadungog sila nga sa pag-ingon ni Kristo sa ilang last supper nga mo niya kung lawas dugo kana. So pagtuon nila mga kanibalism man yung mga Kristohanon kaya kaon sa lawas ni Kristo. Mga pasangil, mga accusation. Napay mga pasangil nila nga ang kaning mga Kristohanon kining gadamage sa trade, sa social progress, pangdaot sa mga negosyo. Example, sa kinabuhi ni Apostol Paul sa Acts
Acts chapter 16. Acts chapter 16 verse Acts chapter 16 lagi 18-21. Buhat. Ana dinhi ang pulong nga gipasangil sa ilaha. Chapter 16 verse 18-21. Ana dinhi sa 18. Kaya kani mga panahon ani si Pablo ug si Silas preach sila sa pulong sa Ginoo. Dayon sa kababae nga kanang makaagna sa imong fortune ba? Fortune teller. Pero naay gagunit sa iya ha. So samtang sige preach silang Apostol Paul, sige po nigsunod-sunod yung babae. Antod nga Dires 18 kung basahon na to, iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw kaning babae lagi iya gibuhat nga kaning mga tawhanan ni nag-proclaim nga ang Ginoo ra gyud ang Ginoo dayon gikontra nila ang mga culture sa Romanon. So ana dinhi sa 18 iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw. Hangtod nga gisamukan si Pablo, mingilingi kaniya, bilingi atong babae. Ug giingnan ang espiritu nga naa sa babae. Sa ngalan ni Jesucristo, gula gikan kaniya, ug migula dayon ang espiritu. Ug diha nga ang mga agalon sa babae, nakaamgo nga dili na sila makasapi. Gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Ano ora? Damaging. Gadamit sila sa mga panginabuhian. So, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, whether makadaot na sa negosyo, makadaot na sa pagkinabuhi, angay ginagdawaton kaya ang pulong sa Ginoo kamatuoran. So mga to, ng mga pasangil, nga nahimo na noon nga nga presos ng Apostol Paul, si Silas tungod adto. Nga gani pa, anak dayon si unsa man ang mga kuan igsoon. Kinahanglan gisulti man dito sa padayon ani nga verse nga kinahanglan nga mo subjecta sa kining mga emperador mga gobernador dapat mo pailawon ta. Unsa man ang dili nato dapat magpailawon ta ana sa ila. Kung panahon gani nga moingon na ang imong leader, kung asa ka nasakop karon, kung moingon na gani ang imong boss nga ayaw anang Ginoo diri ra ta. Unsa man moobig gyapon ta? Siyempre no. Bahala nagdauton ang imong kinabuhi. Di lang apelon ang Ginoo. Dapat ipaglaban nato, labanan nato ang atong pagtuo. Sama sa gibuhat ni Apostol Paul. Apostol Pedro. Samtang sila nagapadayon sa ilang ministry sa pagtuwali, gipawalan sila sa mga pangulong pari nga ayaw lagi pagwali sa pulong nga Ginoong Jesucristo. Pero sa magingon ni Apostol Pedro sa Acts chapter 4. Acts chapter 4 verse 18. Ana diri si Pedro. Busa ipatawag nila pag-usap ang duha ka apostoles. O giingnan nga dili gayud sila magsulti ug magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan sa may tubag ni Pedro ug ni Juan, ana sila. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila. Hukmi ninyo. Hain may matarong sa atubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa pagsunod sa Dios? So ay harata mo supak sa mga hintungdan, sa mga authority kung ang pulong nasa Ginoo ang ilang yatak-yatakan. Kung ang pulong nasa Ginoo ilang pasipadan, kinahanglan mo tindog ka sa mas pangbuhat sa mga apostoles kay gitawag ta anak. Mga pinilit na sa Dios ug gitawag ta anak ng mga pagturonan. So kanalan ang panahon nga dili ta mo obey, dili ta mo submit tungod kay Ginoo na ang ilang yatak-yatakan. Okay ra kung kita. Okay ra kung kita. So, ikaw o ako.
di lang yun ang pulong sa Ginoo. Nga taliwala sa mga evildoers, kinahanglan niya ang Christians magkinabuhi gyud mo ganang keep your conduct be honorable among the Gentiles aron makita ang suga, ang kahayag nga naa sa imuha nga mo kung kana ang i-teach ni Jesus Christ sa iyang mga apostoles. Paingon sa ato Matthew 5:16. So may gingon ni Jesus Christ. Matthew 5:16. Ana ang pulong diha ni Jesus Christ. Well, praise si Jesus Christ dito sa bungtod, giingnan niya ang mga apostoles o katong naminaw dito, Pharisees o mga Sadducees na nagkalain-lain nga tao nga naa dito. Ang tulong sa Ginoo dito sa Matthew 5 verse 16. Matthew 5 verse 16. Ana sa dinhi. Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. Ug daygon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Sa SB ana, kung atong tanaw ng dito sa balik sa atong sa verse 12 sa 1 Peter chapter 2 verse 12. Makita nato diha kung unsay rason nganong atong yung ampingan atong pagkinabuhi nga ligdong ug matarong kay nga naman. Ano? Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see. Kung tanaw na itong siya the world is watching us. Ang mga unbelievers nagtanaw sa tuwa. Mao makaingon sila nga. Tanaw ra ko na Kristohanon. Pero ingani, tanaw ra ko na Kristohanon. Pero sama gyud na sa tuwa. Kaya nagtanaw sila sa tuwa. Ing anak ta diri sa kalibutan. Sojourners na ta. Mabaguhan yun sila sa itong kinabuhi. Kung nagtuman ta sa pulong sa Ginoo, at the same time, kung muduyo po ta sa ilang pag kinabuhi ni kalibutan na, gitanaw po ta nila. Gitanaw ta tanan. Every step, every usag sa kwarto na to, gatanaw yun ang mga unbelievers. Kusa, motong ingon sa Matthew ganyan nga, ipadanag ang inyong kahayag aron makita sa kalibutan ang good works o kana pinaagyan na mag-glorify nila ang Ginoo. Ing anak igsuon ta magkinabuhi. Dili lang ang atong igsuon, dili lang ang Ginoo may nagtanaw sa tuwa, apil ang mga unbelievers. May nabag ang pagtanaw nila sa tuwa positive, negative na. Paluma-luma Kristohanon niya, sama rapod ka na po. Sige, simba niya, labaw pa. Di ba? Makadungog ka na, sa gasa. Ma-discourage na rin. Kanang makadungog ka na. Maapita sa word niya Kristohanon. Kristohanon magita. Pero, pag-ingon ka rin niya, Kristohanon daw po niya. Nakita man ako gapon dito, upan man gapon mo. Siya pa'y nag-lead dito sa TikTok. Keep your conduct, be honorable. Because the world is watching us. Nagtanaw ang kalibutan. Nya! Maayo nang giingon ni Jesus Christ. Mo nang giingon niya nga. Ipadanag ang inyong kahayag. Ang makita sa mga evildoers, sa mga unbelievers, ang kahayag ni Kristo na nasa tuwan. Dili ang atong kinabuhi ang makita sa katawhan Diyos kalibutan. Kundi ang kinabuhi ni Jesus Christ, ang kinabuhi nga transform, ang kinabuhi nga redeem, ang kinabuhi nga luwas igsuon. Muna ang pasabot ni Apostol Pedro sa iyang sulat sa mga early Christians upaingon po kanato. Kaya nga naman sa pagpadayon ato sa pagpadayon ato anak, they will see your good deeds and glorify God in the day of visitation. Kanang visitation mo igsoon kung dito na sa Bisaya kay kuan man na pagbalik sa Ginoo. Sa daan nga tugon, daan na gyud nagisulti. Daan na gyud nagisulti sa mga propesay mga gipang propesay sa mga propeta
daan na gina nga mubalik na gyud ang pulong nga pagbalik sa Ginoo. Kung atong tanawon dito sa sulat ni Propeta Isaias sa 10:3, Isaiah chapter 10 verse 3, daan na gyud Paul give prophesy dinhi kung unsay may tabo. Kaya nga naman sa day of visitation duha ra ang may tabo. Whether it's a blessing or a judgment. Blessing for the redeemed, blessing sa mga luwas, o judgment sa mga tao na wala nagtuo sa pulong sa Ginoo. Ano dito sa verse chapter 10 verse 3? Ana dayon si ang pulong dinhi. Kung sa may buhaton ninyo sa adlaw nga ipakanawag sa Dios ang silot. Kung sa may buhaton ninyo inig-abot sa bagyo nga gikan sa layo. Kinsa may nang dangpan ninyo aron kamo katabangan. Ug asa man ninyo taguy ang inyong bahandit. Asa? Nagpa-remind lang nga wala kitay mabuhat sa panahon sa judgment, sa pagbalik sa Ginoo. Si Peter chapter 3, makita na to ng mga hulog ang tanan. Bulan di na mohayag ang bituon, mga hulog na tanan mawala tungod sa kainit ni kalibutan. Kaysa unang panahon, gijudge sa Ginoo nga walo nang unang kalibutan pinagi sa tubig. Sa ikaduha, wadon ang kini nga itong makita pinagi sa kalayo. Nya araman ta sa pagbalik sa Ginoo. Kinsa man ta magpakitabang? Kinsa man ta muduol? Nga mamagi kung tanaw na to. Kung saan may buhaton ninyo pag-abot sa bagyo? Kanaro ko na mga pila lang ka signal number 2 nangawaskan na mga kabalayan. No? So kailangan na igsoon na anong dili manggita magtimaan na di kaniya ito na manghantod karon gipalbalon ang pulong sa Ginoo. Pero anong ask ourselves, ikaw na po ang mga pangutana sa mong kaugalingon. Ikaw na po ang mga pangutana. Kung saan magiging yung kinabuhi ng kalibutan? The day of visitation is either judgment or a blessing. Pero sa bagong tugon ng isuon, kining visitation, ang pagpasabot ani is kaluwasan. Redemption. Luke chapter 1. Lucas. Matod ni Lucas. Lucas chapter 1 verse 16 nag-ingon ang pulong din 68 day. Luke chapter 1 verse 68 ana din basaw na to ang pulong. Daigo na to ang Ginoo ang Diyos sa Israel kay miani siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanilang kagawasan. Sa SB, makita na to ang redemption. Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. So, duhara, blessing or judgment. Pero, sa panahon nga nakadungog ka, sa panahon nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nga gihatagan ta niya og saving faith, kana nga panahon na redeem ka. Nga po pasabot na naigsoon, nga kanang the day of visitation sa Ginoo, mao itong ganiha nga sa First Peter chapter 12 sa atong gisgutan karon. Nganong niingon din they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Nganong niingon man sa Apostol Pedro kaya nga naman sa panahon nga ang unbelievers giluwas o nakadungog sa pulong sa Ginoo, nasangyawan siya.
Gihatagan sa Ginoo saving faith. Nahimo na siya Kristohanon. Ma-realize na ma-remember din niya ang usa ka kinabuhi sa Kristohanon nga nag-pray sa iya, nagsangyaw sa unsang pamagi, dili sa baba kundi sa buhat. Asa man ang mas effective? Ang pagsangyaw lang nato sa baba nga walay buhat o sa buhat gid nato isangyaw ang atong good conduct, right conduct. So mag-glorify sa mga dili magtutuwa ang Ginoo panahon nga siya naluwas na. Tungod kay na-remember niya kaniadto nga, uy, naman ko ikuan sa kaniadto nga, mo man yun ang iyang kuan ka nang gi-pray sa kuha. So, pana, pinaagi ang suon, nag-glorify niya ang Ginoo. Draw sa atong conduct. Diba? Mo na ang ingon nga, keep your conduct, be honorable among the Gentiles. Tungod kay mga tao nga palibot sa ito nagtanaw sa atong pagkinabuhi. Bantayan po na ko akong pagkinabuhi. Taliwala kung asa man ko magpahingon sa akong trabaho. So bisan asa kong adto. Christmas na ba? Na yung mga Christmas party. Kumusta man ka dito? Ang atong kandak ka. Magpabilin pa ba kahataan ni? O maka-anak punta dito sa mga music dito. Keep our conduct be honorable. Kaya makagitik na ba ginang kalibutan ng sounds? Nga din mo mabantay, anak-anak ka, mo na nakaroon, mga uso. Nga naingon ganay sa, anak ganay sa Apostol Pedro sa iyang pulong, sa 1 Peter chapter 1 verse 14, anak siya din ha, as obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. Why? Nga naman, nga di ta magpadayon, magkuhan na. Tungod kay dili na kita ang tag-iya sa itong kinabuhi. Gipalit na ta, giransom na ta sa pinakamahal na price. Nga dili na ito mabayaran. O ang dugo ni Jesucristo maunay nakapalukat ka na to sa atong kasalanan. Munang ingon siya na nga dili ta magpahiuyon sa atong mga kaniadto nga mga kagustuhan, kagawian sa kinabuhi. Sa may itong kuwan, magpadayon na ta sa pagkinabuhi nga sa Christians. Magpabili na ta sa kinabuhi nga diin ang pulong sa Ginoo gyud ang naka-form, nakahulma ka nato nga nainganita karon. Dili lang karon, dili sa umaabot pa. Kay kita ang balay nga gitukod sa Dios diha sa foundation nga bato nga mao si Jesucristo. Magtutuo kita nga andam makik-away sa atong mga lawas nga kailigod. Andam kita musubmitar sa mga otoridad, bisan pa sa mga unjust. Pero mo lang to'y timandi. Kung ang pulong na ganis Ginoo piyatak-yatakan, dili kita musubmit sa kanang bisan sa kinsa pa. Kung moingon ta karon nga ang submission, kaning submission lisod tayo. Pero matod sa Biblia, kung maingon ka o submission, kung inubanan na sa sacrifice, love and obedience, and follow the plans and will of the Lord. Kaya kung mupingon ka obedience, isod man yun na siya. Pero tungod kay nakaila ka, kung kinsa imong isabitaran, dili na ka mahimo nga selfish kundi selfless. Submit means to voluntarily give up one's will, desire, and authority to a higher power. It's a virtue that reflects humanity, obedience, and trust in God's plan. So kinahanglan ng igsoon yung ana atong buhaton.
Ang mga example sa mga submission nga ito sa kuan din nato basahon. Mga example sa nag-submit nga diin kani mag-submission dili ko pasabot nga di na gi ka mo react. Ni-react ka politely with respect. Dili ko pasabot nga siya lang gimatuman di na ko mutingo. No. Na conversation. But then tungod kay ang authority tungod kay kini voluntary manggid nga pagpailawom sa nag-authorize nasa authority kinahanglan nga di mo una-una nga unfair man kaayo ni no we Christians mo bitaw gi kuan dito nga what no sabi kuan sa what ayo ay kinabuhi kaya nga naman mao man gid atong naandan gud nga dapat ako'y mag-govern sa akong kinabuhi kay ako'y tagiyan which is mali. So dili ko pasabot nga nagkuan ka. It is a choice, an act of respect and obedience to God, and it involves expressing opinions and disagreeing. Sa panahon kanadto nga si Daniel kadtong pagkanon sila sa nga kuan dito na pagkanon sila para mahimo silang himso. Wala man iubira gid si kuan dito. Si Daniel kadtoy mga kauban niya. Nihanyo siya politely nga nagulay lang ko kanila kaya ang Ginoo may bahala sa ko. Which is true. Wala kay pasagdan sa Ginoo. Si Esther sa panahon nga kuan na nga mga Diyos kay pamansyon. Niadto si Esther sa hari, naghanyo siya dito with respect. Nagpaubos siya dito nga kung imong kalipay king ayaw ikaw pamansya ang mga Hudyo. Pero ni-submit siya sa authority. So buat pasabot nadili buat pasabot nga kanang submission ba yun kang sige bisa against kasi mo pag-istorya pero with respect. So balik tayo suon sa atong kapitaro. Mao lang to ang akong pulong sa Ginoo nga giandam nanda. Igo lang ko nagbasa, igo lang ko nagpasabot. Ang Ginoo nay bahala nga magpatubo sa iyang tulong sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Magampot ta. Balaan og langit nun nga amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang ayan ka Ginoo gyud nga pagkadayto. We thank you Father God sa pulong nga imong padungog kanako. Ang kinahanglan ang pingan bantayan Ginoo ang pagkinabuhi as Christians. Dili tungod kay karon aron kami mag-praise, aron kami himayaon kun dili aron mahimaya ka Father God. Pinaagi sa among mga maayong buhay. Nga nagpasabot nga dili kami madala sa magkinabuhi ining kalibutan kun dili magpabilin ang bag-una ng kinabuhi nga na-founded na established sa imong pulong. Salamat kay Ginoo dahil ay ka in Jesus' name. Amen. So kung ginawag ang tanan sa pagpangitlog sa itong last kawiton karon ang pulong nga atong nadunggan ang kinabuhi ang gininhawa nga gihatag sa Ginoo sa tua karon ug sa mga umaabot pa nga panahon balikan gyud ang Ginoo sa tanang dulo ug panahon kay iya halang gyud kana. So kumitan nato ang Dios uban ang mapasalamaton kay andal nao kanunay ta makadugong sa iyang pulong. Kanunay bag-o ang iyang kaluroy, ang iyang bugnaw may paglubad, ang iyang pagpasaylo sa atua nga unlimited nga mamauli kita nga may kinabuhi ang pulong natong nabinggan. So atong umitan ang Diyos. Ibuang maya, bukalu
read a short doxology in Numbers 6. Verse 22 to 27. Ay nandun po nung sa Diyos sa ESV. The Lord spoke to Moses, saying, "Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them." The word of the Lord. Allow me to close this in prayer. Labing kamahanan ug labing halangdon nga Dios, Ginoo. Salamat kaayo sa karon nga panimbahon, for allowing us, Lord, to sing songs to you, praying to you, Lord, and having fellowship with our brothers and sisters in the faith, and most especially sa imuhang halangdong pulong na amuhang napaminawan karong adlaw. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga kabadlong, sa imong pulong nga kasaway, sa imong pulong nga encourage, sa imong pulong nga admonish, sa imong pulong nga galig-on, sa imong pulong nga gadasig, sa imong pulong nga gahatag bagong kinabuhi. Salamat kaayo, Ginoo, sa maong pagpahinumdom na kami mga langyaw lamang diri sa kalibutan. And the gospel, Lord, that we have received from you because of the death and the resurrection of Jesus Christ, na ang kahayag nga sa mong kinabuhi. Ang among mga pag-ampo, Ginoo, kasama sa giingon ni Apostoles Pedro, na among igsuon sa pagtuo, nga mapadanag namo sa mga dili magtotoo ang kahayag nga mao sa Jesus na nasa mong kinabuhi, ug among usab ma-share ang kini nga kahayag dinha sa mga tao nga wala pa diha sa kahayag, Ginoo, that they may see and glorify the Father in the day of His return. Kita gid nila, Ginoo, ug magilahang mahatag ang praises o glory balik sa imong kamaayo, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pagkaburutan nga, Ginoo. Sama pa sa giingon sa Romans 2, our praise is not from man, but from you. Salamat kayo, Ginoo, ang tanang dumugog ng tanang himaya, among ibalik na kanimo. Tuguti, Ginoo, ikaw padayon nga maghimo sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, nga mahimong honorable. O Dios, salamat kayo, ang tanang dumugog himaya, among ginabalik na kanimo lamang. Kini ang ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus, among Ginoo maduluwas kung kanan magaingon. Amen. Atong awitan pag-usap ang pagasimbaon. Sa
wala. Na. So, gamay lang yun. Okay. Sa ako ang bunot-bunot for the Thanksgiving. Pero,